Sa government, sana ma-support niya nga kami. Kasi nga, yun nga, pag na-support niya kami, mas kaganahan yung iba mag-develop ng asinan, magiging yung Pilipinas sa asin. Mababawasan importation. Tapos, marami ka matutulungang farmer. So tayo ay nag-a-appeal, humingi ng tulong. Kasi nga, para sa amin, para maiganyo, dapat at least 3 years ROI. Eh, paano mo nga magagawa kung ang mahal-mahal ng materyales, di mo mataasan yung presyo? Di ba? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. I-promote muna natin, ma'am, yung tour. Punta po kayo sa aming Facebook page, Inspired Learning Tours. Mag-text or call sa 0917-506-6876. Sa 12 to 16 po yan. Ng Siksik ng May. Siksik na siksik. Minimake sure po namin na bawat puntahan natin, may laman, may matututunan kayo. Makikita nyo rin ang Malaysia. Hindi lang Kuala Lumpur. Pupunta tayo sa Penang. Pupunta tayo sa Selangor. Dadaan tayo sa Putrajaya. Matitikman natin yung mga tropical fruits nila from Pahang. May seminars, Yeah. may farm tours, at dahil fruit orchard to, Buffet. marami tayo. Marami fruit tayong taste. kainan. Marami tayong kainan ng prutas. Anong mga plano ninyo pa gawin? Well, right from now, continuous nag-usap kami. development. Gusto namin pagandahin yung asin para makapasok sa supermarket, Yeah. ibang industries. Oo. Meaning, ipaprocess ninyo? I-improve namin yung quality. Yung Paano? quality, sir, tatry namin i-improve by way ng kung anong pwede adapt na technology. Kasi yung iba, di ba, hindi naman namin mapasok kasi mahigpit yung kailangan na quality. Anong quality hinahanap nila? Minsan, yung moisture content, kailangan mababa po. Mas tuyong-tuyo siya. Basta yung tuyo. Yun yung mga example po. Yun yung common. Pinag-aaralan po namin para mas malawak rin yung mabentahan naming market. Basically, ito yung industrial nga at saka yung mga institutional buyers kagaya ng grocery. Kasi right now, puro kami sa pa lang. Palengke. Palengke. Right now po In yun short, yung malakas palengke. bumili sa amin. Basically, ito yung industrial nga at saka institutional buyers kagaya ng grocery. Kasi right now, puro kami sa pa lang. Palengke. Palengke. Right now po In yun short, yung malakas palengke. bumili sa amin. Mga dealer ng kung ano-anong farm, mga agricultural products, sinasabay niya yung asin. Oo. Pero yan, in terms of market, parang 50-50, sabi mo. Pag na-serve mo yung other industries, that's an additional 50% na market. Apo. Doon sa existing na palengke market. Apo. So, ang laki ng Malaki Pero yun nga, opportunity. you need to process. Kailangan mong linisin, ganun ba? Apo. Moisture, Kailangan mas may pasok malinis. yung quality ng asin may mo sa- packaging, and so on. Malaking gastos ulit yun, sir. Additional investment yun. Additional investment. Machines. May Pero- gumagawa ng ganun sa Pilipinas? O mostly diretso benta? Hindi ko alam si importer, pero right now, ang alam namin, diretso 20 sa mga local. Sa local Diretso po. benta. So yung mga nasa grocery natin, ano yan? Imported? May imported, may local. Yung local din. So yung local nag-process yan. Hindi. Ganun. Pag nakikita mo, pansinin mo sa grocery, same. Ganyan, papak nila. Yung iba naman, imported. Kami, balak namin, para mas maganda, mas marami kaming market masiserve.
So ihalo niya yan dito sa bunton na malaki? Opo. Hindi pa? Tomorrow morning pa po. Tomorrow morning. Yan na po yung kaibahan nung kanina po kasi 'di ba ang nakita natin ini-stay doon yung asin. Tapos tomorrow morning. Yan naman po Kinukuha na niya? kinukuha niya na agad, inaakyat niya na po. Pero tomorrow morning nila ilalagay. Kasi Oh, I pinapatagas see. pa rin po niya. Ito kasi dol, ang gamit po nila yung tickless kung tawagin. tickless sila. Bakit doon ayaw ng tigles? Pongke po ang gamit doon. Mas mabigat po yon. Depende po sa worker. Depende sa area. Depende sa farmer kung anong gusto niyang gamitin. Kung pongke o tickless. Anong nakasanayan nila? Apo. So you just follow ano nakasanayan nila? So, hindi depende sa area. Basta ang protocol po, Matuyo. tomorrow ng morning ang lagay po dito. Kasi pag hindi, mahaluan siya ng basang-basa. Okay. So ito po yung na-harvest for today. Okay, linagay sa tickless, dinadala na dito. Tapos, ahin niya muna dito yung Papatagasin po. patatagasin niya. Then tomorrow, pwede na niyang ihalo dito sa malaking bunton. Tapos dito sa malaking bunton, ito naman yung ilalagay sa sako. Yes po, apo. Pagka may, For delivery na yan. pag may buyer po, ire-repack po namin. Pagka yung iba naman po, for storage naman. For storage. Pero hindi malaking percent na i-store namin sa ngayon. Halos na ilalabas lahat. Kailangan kasi. Kailangan nyo. Hindi, totoo kasi kailangan namin yung tao. Tsaka yung, Kailangan sumweldo yung mga tao. hanggat kumakayod sila, continuous sweldo yan, syempre. Yung 30% nila. Okay. Tsaka yung development nga. Tignan natin to, sir. Ano to? Ito mga- Yes, sir, storage po. Pang storage to? Apo. Ang daming asin, no? Sir, doon sa 20% na asin na production ng Pilipinas, ilang percent ang sa inyo doon? Wala, konti lang kami, sobra. Ito mga ang dami. Ayan po, yung mga hindi naman namin nabebenta, sir. Tapos pagka umuulan na po, nilolanahan na namin siya. Low na lang. Ganyan pala. Opo, ay mapapansin niyo po yung ilalim, basa talaga kaya. Kaya pala may tubig siya dito, oh. Opo, mga katas na po. Kaya may kanal, kasi katas niya yan. Opo. So, ibig sabihin, talagang maraming bato sa ilalim muna. Para Apo, hindi, sir. para mag-drain talaga. Opo. Yan yung mga sako last year pa yan, no? Opo, ito sir yung sinasabi ko kanina na yung mga sako naman. Pero Mare-recycle syempre hindi mo may yan. iwasan yung may mga May sira po masisira. yung iba. Tapos So, halos i-rebalance. parang recycled sako rin to. Opo. Recycled sako. Kaya nga nakalagay rice eh. Oo. Dinurado. Tapos i-rebag yan. Oo. Another cost yun. Yung pa pala yung challenges ng asin. Oo. Since low value item siya, bawat kilos mo, may cost. Ramdam mo yung cost. Ramdam mo yung cost. Siyempre, pag sinako mo yan, babayad ka additional labor, ganyan. Oo. So, as much as possible, sana mabawasan yung mga ganun. Sana. Yung mga cost na Kung may way rin po. nagpapataas. Opo. Yun din po yung isang cost sir kung bakit kapag rainy season nagmamahal yung salt. Kasi syempre, yung parang may puhunan ka na po dyan, dinala mo dito, gumastos ka Nagkaroon ka na doon, ng cost. Storage. lost weight, Lost yun din po yung weight. mga challenges. Yeah. At wala ng production. Yes po, Apo. Oo. Yes. Kung No, ano yung na-supply mo, kung ano yung na-produce mo, kailangan Patagalin mo na yun. hanggang patagalin ano. mo na po yun hanggang December kasi syempre yung mga suki nyo po, yung mga Maghahanap sila. clients mo, hindi mo naman pwede putulan ng supply yun kasi pag pinutulan mo supply yun, titigil din negosyo So, na. ibig sabihin, yung mga natira mo, ay naka-reserve na yon sa mga suki mo rin. Yes po, Apo. Kasi siya, tama si Jet. Kasi, Oo. siyempre, kailangan mo alagaan. Mahirap ang negosyo na to. May mga mahirap na parts, sir, pero kaya naman. Ano yung mahirap na part? Ayun, kagaya po niyang yung mga lost weight, sa mga tao. Tao. Apo. Ang dami mong taong minamanage, ano? Apo. Pero nasusolusyon na naman po. At saka sir, yung sabi mo nga,
Okay, 50% of your 50% of the market ng salt ay napupunta doon sa palengke, which is almost lahat. Hindi 50%. Yung local salt is 50% sa palengke? No. What I mean is, 'di ba, kanina na-discuss natin, may untap kayo na market, which is institutional and industrial. Yes. So 100% ng inyong production ay napupunta doon sa Yes. palengke market. Tama. Which is the palengke market, ay tutuusin ay 50% lang of the whole salt Tsaka sa mga market. nag-yellow, ganyan. Oo. Yeah. Yeah. Oo, So, tama. So kung develop ninyo yung sinasabi Quality. nyo, yung plano nyo na mas magandang quality, you will be getting additional market na on-top market sa ngayon. Sa ngayon, ang lamang ng imported na asin, mas tuyo siya. And Mas mababa yung moisture. Mababa moisture niya. Tama yung moisture. Okay. And medyo malinis siya ng konti. Okay. Kasi sa atin galing seawater yan eh. Okay. Kaya syempre, basa talaga yan. Sila? Mine, ang alam ko, mine yan. Mining. Oo. Kaya kaya mababa yung yung Oo. moisture. Oh, I see. Ang alam ko, yan, bundok yan na tumigas na asin. Tumigas na salt water. Oo. Kaya minimina na lang nila. Oo. Okay. Yung plano ninyo na magdala sa institutional buyers at industrial buyers, tataas ba ang potential income ng inyong business? Medyo, tsaka dadami yung market namin. Dadami yung market. Lalawak yung market namin. Lalawak yung market. Oo. Yun nga lang, you need to invest more. Again, investment ulit. Yes. Sa machines. Kaso kasi kailangan namin gawin yun kasi, Sir Buddy, palaki din yung namin eh. Production. Hindi, palaki din yung beds namin. So, lalaki ang production namin. Yeah. Ibig sabihin, sooner or later, masasaturate Super mo yung early. market. Well, yun ang, ako yun ang, Sa ngayon pa lang, sir, nangyayari na paminsan. Nangyayari na yan. so kailangan din namin talaga, ang doon, syempre, pagandahin mo na asin mo. So, yun pa pala, Sir Buddy, syempre, may investment din yun, kung matutulungan kami ng government doon. Processing plant, Mga ganun. Technologies. technologies, technologies. DOST. Yes po. Kailangan ng Department of Agriculture para doon sa bodega. Kailangan ng DOST para sa processing plant. Opo. Kasi yung bodega, DTI, Sir, kailangan nyo ba ng DTI? Ano kailangan nyo sa DTI? Market access, Packaging, sir. market access. Yeah. kasi yung bodega, Sir Buddy, ang magiging, may magpe-play ng factor yun para sa moisture. Ang dami. Ang ganda nito, oh. Mas maganda nga to, sabi ko sa'yo. Picture nga tayo dito, sir. Kung ako tatanungin, mas maganda tong farm na ako sa kaysa Picture doon. tayo dito. Ang ganda. Ayan, puro salt. Kaya usually yung mga tabi namin doon, parang nagiging bahayan na nila doon. Farmer niya yung mga yan. Opo, Farmer mga niya yung mga farmer yan. po. Ganda. For me, mas maganda to kaysa sa kabila. No, Jet, no? Ano, sir? Nung Sorry po. dinevelop namin to, merong pumasok na, nung pagdag namin nung excavator, may pumapasok na tubig tabang. So yung salinity, hindi na Oo. hindi na umaalat ng husto. Yung tubig, oh. O yun, isa sa mga nagiging problem. Ang importante nga, sabi ko, nagkakaroon ng problema. Importante, nasolusyonan naman nila eh. Nasolusyonan Paano ni manager sinulusyonan namin. yun? Ito mo. Paano niya sinulusyonan yun? Yung dulong part niyan, sir, nung na yan, nakahiwalay na, hindi na namin ginamit. Para yung, doon po kasi lumalabas yung tubig tabang eh. Kasi po itong area na nakuha namin, buhangin yung ilalim. So, umaangat po yung tubig tabang galing sa dagat. Parang may way siya umaangat. Ang ginawa namin, kung saan umaangat, hiniwalay na lang namin yung area na yun. Hindi niyo na ginawa. Hindi na ginawa. Kasi kung dadaan pa doon yung tubig po, instead na mataas na yung salinity, Bababa siya ulit. bababa dahil po doon sa tabang. Yun yung mga typical na
makaka-encounter ka ng problema. Basta marunong ka lang solusyonan, di ba? Yung pa yung mga hindi mo muna makita kasi hindi mo naman alam sa una yan. Unless tinag mo na eh. Jet, ito yung brand niyo. Alat para Alat para sa lahat. sa sir. lahat. SJ. SJ Pinoy Salt, Pinoy sir. Salt. Opo, nilagyan. Para ano sir, na local salt siya. Locally produced. Okay. So ito pa yung hanapin nyo na brand. Pag yung mga bumibili sa palengke, hanapin nyo. Eh, yung gusto kong salt yung yung Pinoy Salt. SJ Pinoy Salt ang hanapin nyo. Pag yan ang ginamit niya, di may 200 farmers na tinulungan. Yeah. Tinutulungan niyo yung 200 farmers, soon 500 farmers. Kung matapos yung development. Sir, ikaw muna. Anong gusto mong message sa audience natin, sa gobyerno, sa buyer, sa sino mang involved sa salt Ikaw na industry? nandun? Ikaw na lang. Ikaw na. Hindi, sa government, sana ma-support niya nga kami. Kasi nga, yun nga, pag na-support niya kami, mas kaganahan yung iba mag-develop ng asinan, magiging yung Pilipinas sa asin. Mababawasan importation. Tapos, marami ka matutulong ang farmer. So tayo ay nag-a-appeal, humingi ng Oo, tulong. kasi nga, para sa amin, para maiganyo, dapat at least 3 years ROI. Eh, paano mo nga magagawa kung ang mahal-mahal ng materyales, di mo mataasan yung presyo? Di ba? Eh, si Jet sa customer ko, Diyan, sa customer. Ayun po. Kami sir, pag nagsiserve kami sa client sir, ang inaalagaan lang po namin is yung customer relationship namin. Kapag nag-deliver kami ng asin, we're trying to make sure po na always the best quality yung mapoprovide namin for them. best service din, Awa. after sales, di ba? So, masasabi natin na ang salt ay importanteng industriya sa Pilipinas. Kailangan natin palakihin. Ang local salt, oo. Ang Kasi local salt. ikaw na nga may sabi, Sir Buddy, it's an old, Yeah. old industry, di ba? Dati ang Paranaque, Cavite, puro Yeah. asinan yan. Nawala na yan. Nawala na rin. Oo. Bulacan. Bulacan, nawala na rin. Bulacan. Dati, yung airport ngayon, Oo, nawala na rin yun. Oo. So, natitira na lang talaga yung Pangasinan and Mindoro. Mindoro na ngayon ang salt Mindoro capital. na talaga yung salt capital, not even Pangasinan. Okay. Sir, thank you so much. Thank you. Thank you for the time. Pag-invite sa amin na Thank you, makita yung farm ninyo. Sana soon magawa yung 200 hectares, ma-develop para magkaroon tayo ng mas maraming supply ng salt, na Pinoy salt para sa Pilipinas. Apo. At ayun nga, yung appeal na sana tulungan ng gobyerno kayo, sir, para mapaganda yung industry. Apo. Hindi, tsaka para maengganyo yung ibang developer. Maengganyo yung ibang pumasok Eventually, sa salt industry. magiging self-sustaining. Yeah. Sir Ivan, thank you. Ay, thank you, sir. Sir, thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Jack, thank you.
Diesel. Sa preparation kami, sobrang mahal ng diesel eh. Ganun din yun. Yung madidipend. Diba? Ito lang yung tanggalin yung dumi. Yung tubig, hindi na maalat, pero ito yung direct. Kahit hindi mag-uwi. Ganito yung discover. Yung discover. Hindi, tatanggalin mo. Hindi naman sa ano kayo kung pakilain. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.